Nasa Lindas Inn na nga kami neto, and ngayon nga kasi ang araw ng alis ni ate pabalik ng Manila. Kapatid nga siya ni Habi, nagbakasyon nga lang siya dito sa amin. Pauwi na nga po kami neto, and sakto po padaan yung bus na sinasakyan ni ate pabalik ng Maynila. Hi guys, maga nga po pala kaming gumising ngayon dahil ihatid nga namin si ate sa may Lindas Inn. Dito kasi siya sasakay pabalik ng Maynila. Kasama nga po namin ulit sila ate Jen para ihatid si ate Beth papunta doon sa Lindas Inn. Sobrang nagpapasalamat talaga kami kila ate Jen dahil sobrang inasikaso nila kami nung nag-overnight kami sa kanila. Nadaanan nga po namin itong parksiyadahan papuntang Lindas Inn. Next time po, pag bumalik nga ako ng Calbayog ay gusto kong makita itong parksiyadahan. Sa Lindas Inn na nga po kami neto, nakakuha nga agad ng ticket si ate pabalik ng Maynila. First batch nga yung nasakyan ni ating bus kaya nakaalis agad sila. Sa Gaisano nga po pala ako hinatid nila ate Jen. Dumaan po kasi ako dito para magtingin ng blender. Bibili nga kasi kami neto para kay Papa dahil hindi nga po siya makakain. So kailangan lahat ng mga kinakain niya ay di-blender na. Pagkalabas ko nga po ng Gaisano, so dumaan lang ako saglit sa may Yoli Burger. Dahil nagpapabili nga yung pamangkin ko, ewan ko ba dun baka naglilihi. Haha, charot lang po. Sumakay nga po pala ako nito ng tricycle papuntang RFM dahil dito nga po yung sakayan ng bus papuntang Gandara. Nakasakay na nga po agad kami nito ni baby. Inagaante na lang kami na umalis yung bus namin. Hi ka muna. Yeah, no. 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 Kunti pa nga lang yung mga pasahero nang sumakay kami ni baby kaya for the ante talaga muna kami. Buti na lang talaga at malakas ang aircon, nakatulog nga agad si baby dahil pagod na pagod nga sa biyahe namin. Marami na nga po mga pasahero na sumakay kaya umalis na rin po yung bus na sinasakyan namin. Pagdating ko nga po ng bahay, so ito nga po pala yung mga isda na binigay sa akin nila ate Jen. Grabe, sobrang babait talaga nila, nag-abala pa talaga sila na bigyan ako ng isda. Sobrang thank you po talaga sa inyo. Pagkadating ko nga po ng bahay, nagpahinga nga lang ako saglit dahil kailangan ko nga pumunta ng hospital. Pinadede ko nga muna si baby and pinatulog ko bago talaga ako umalis. Sila ate Gemma nga munang bahala kay baby dahil kailangan ko nga munang magbantay dito kay Papa. Mga ilang oras lang naman po ako magbabantay para lang po makapagpahinga muna yung nagbabantay kay Papa. Nandito na nga po ako neto sa hospital and kasama ko nga yung pamangkin ko. Pagdating ko nga po ng hospital, ito nga po pala yung kalagayan ni Papa. Alam nyo bang sobrang naiiyak talaga ako at naaawa na ganyan po yung kalagayan ni Papa ko. Sobra talaga ako nasasaktan na ganyan ko na nga nakikita si Papa. So hindi ako sanay na ganyan yung kalagayan niya. Kaya please Lord, panalangin ko lang sa'yo, heal my Papa, pagalingin niyo po siya sa karamdaman niya. Hipuin niyo po ng makapangyarihan yung kamay na gumaling na po si Papa. Palakasin niyo po si Papa, Lord God Jesus, ay wag niyo po siyang pababayaan. Humingi nga po ako ng gloves and gauze pad or gasa sa mga nurse dahil nga po lilinisan ko yung dila ni Papa. Ang kapal na kasi ng atas ng dila ni Papa kaya siguro hindi niya malasahan yung pagkain. Pagkatapos ko nga po nalinisan yung dila ni Papa, so after 15 or 20 minutes, pinakain ko na nga po si Papa ng quaker para po may laman ang tiyan niya at hindi siya magutom. Habang nagpapakain nga po ako, so huminto ako saglit dahil may dumating nga pong nurse para i-monitor si Papa. Pagkatapos nga ng nurse na mamonitor si Papa, so pinakain ko ulit si Papa para po maubos yung pagkain niya. Pagkadating ko nga po ng bahay, so nag-shower nga po muna ako bago ko hawakan si baby. Nakauwi na nga ako neto mga bandang 8 na ata dahil naghahanap na nga doon sa akin si baby. Nakatulog na nga po si baby kaya hanggang dito na lang po and for today's video. Good night, bye, love love.